This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Ngayon ay espesyal na araw ng linggong inilaan para sa isang kwentuhang pampamilyang may espesyal na pangangailangan. Ako ang iyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, mayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning everyone. Ang tema natin ngayon ay Grace for the Journey. Kaya, sali na po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-2966625. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, Your Community Radio. Kung ikaw ay isang magulang na may anak na may special na pangangailangan o marahil isa kang kamag-anak, guro o kaibigan na may kakilala na may ganitong sitwasyon, nais kong sabihin sa iyo na tiyak ay very relatable ang topic ngayong umaga. Ang tema natin ngayon ay Grace for the Journey. Ang pagpapalaki ng isang espesyal na bata, isang paglalakbay na puno ng pagmamahal, sakripisyo at maraming tanong. May mga araw na puno ng saya, ngunit may mga araw din na puno ng pagod at pag-aalala. Marahil sa isang punto ng buhay mo, naitanong mo na ito, bakit ako? Bakit ang anak ko? O Lord, bakit nangyari ito sa amin? Kung naranasan mo ang mga tanong na iyan, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Sa Pilipinas pa lamang, ayon sa mga pag-aaral ng mga pediatric specialists at developmental experts, libo-libong pamilya ang may anak na may developmental conditions tulad ng autism, Down syndrome, cerebral palsy, o learning differences. Sa bawat bahay na iyon, may isang magulang na nagsisimula rin sa parehong tanong, why me? Ngunit sa paglipas ng panahon, maraming magulang ang natutuklasan na ang tanong na iyon ay unti-unting nagbago. Mula sa why me, nagiging, Lord, ano pa ang susunod kong hakbang? At doon nagsisimula ang tunay na paglalakbay. Kapag biglang nagbago ang buhay, isipin natin ang isang pangkaraniwang eksena sa isang pediatric clinic dito sa Pilipinas. Isang mag-asawa ang nakaupo sa harap ng doktor. Katabi nila ang kanilang maliit na anak, marahil 2 taong gulang pa lamang. Napansin nila na ang kanilang anak ay hindi pa nasasalita tulad ng ibang bata sa parehong edad. Hindi rin siya masyadong tumitingin sa mata kapag kinakausap. Pagkatapos ng ilang pagsusuri at observation, sinabi ng doktor, maaring nasa autism spectrum ang iyong anak. Sa sandaling iyon, maraming magulang ang nasasabing parang tumigil ang oras. May mga magulang na nagsasabing parang may bumagsak na mabigat na balita sa kanilang puso. May mga naguguluhan, may mga natatakot, may mga napapaluha. Ayon sa psychology research tungkol sa mga magulang na may anak na may special needs, normal ang ganitong reaction. Ito ay tinatawag na grief response. Hindi dahil ayaw ng magulang sa anak nila, kundi dahil nagbabago ang larawan ng hinaharap na dati nilang iniisip. At dito mahalaga maalala ang isang napakagandang talata sa Psalms 34:18. Ang sabi, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. Napakalalim ng kahulugan nito. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi tayo masasaktan. Hindi rin sinasabi ng Diyos na hindi tayo matatakot. Pero sinasabi niya na kapag nasasaktan tayo, mas lalo siyang lumalapit. Sa madaling salita, kapag ang puso ng magulang ay mabigat dahil sa diagnosis ng anak
hindi iyon sandali na iniwan tayo ng Diyos. Sa halip, iyon ang sandali na mas lalo siyang naroon. Ang tanong na why me? Maraming magulang sa Pilipinas ang nagbahagi ng kanilang kwento sa media at mga support groups. May isang ina mula sa Cebu na nag-interview sa isang community program tungkol sa pagpapalaki ng batang may cerebral palsy. Noong una sabi niya, nung sinabi ng doktor ang kondisyon ng anak ko, ang unang tanong ko talaga ay, Lord, bakit ako? Napakatotoong damdamin nito. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na meaning seeking. Kapag nangyayari ang hindi inaasahan sa bahay at buhay, natural sa tao na maghanap ng dahilan o kahulugan. Pero, mahalagang malaman na sa karamihan ng developmental conditions, hindi ito kasalanan ng magulang. Halimbawa, ayon sa research sa Neuroscience at Developmental Medicine, ang autism spectrum condition ay may genetic at neurological factors. Ibig sabihin, ang paraan ng pagdevelop ng utak ng bata ay medyo naiiba. Hindi dahil sa pagpapalaki, hindi ito dahil sa pagkukulang ng magulang. Sa katunayan, maraming batang may autism ang may natatanging kakayahan. May mga bata na napakahusay sa memorya. May mga bata na may matinding focus sa detalye. May mga bata na may kakaibang talento sa music o visual thinking. Kaya mahalagang tandaan, ang diagnosis ay hindi ang buong pagkatao ng bata. Isa lamang itong bahagi ng kanyang kwento. Pagharap sa hindi alam, isa sa pinakamabigat na bahagi ng journey na ito ay ang hindi malinaw ang hinaharap. Maraming magulang ang nag-aalala, makakapag-aral kaya ang anak ko, makakapagtrabaho kaya siya sa future bilang balang araw. Sino ang mag-aalaga sa kanya kapag wala na ako? Ang mga tanong na ito ay tunay at mabigat. Ngunit may isang prinsipyo sa psychology na tinatawag na one day at a time coping. Ibig sabihin, sa halip na isipin agad ang buong kinabukasan, mas makakatulong kung hahatiin ang journey sa maliliit na hakbang. Ngayong linggo, mag-focus tayo sa therapy session. Ngayong buwan, mag-focus tayo sa bagong skill ng bata. Mga ganon. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na hakbang na ito ay nagiging malaking progreso. At dito rin natin makikita ang isang napakalang paalala mula sa Diyos. Sa Isaiah 41:10, sabing, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ang talatang ito ay ibinigay ng Diyos sa Israel nung sila ay natatakot at hindi sigurado sa kanilang hinaharap. Kung isipin natin, parang ganito rin ang mararamdaman ng maraming magulang na may espesyal na anak. Hindi malinaw ang future, pero malinaw ang pangako ng Diyos sa atin. Kasama natin siya sa bawat takbang. Praktikal na paraan para isabuhay ito ay ang pagdarasal ng simpleng panalangin sa araw-araw. Parang, Lord, hindi ko alam ang buong hinaharap ng anak ko pero alam kong kasama kita ngayon. Kapag unang narinig ng magulang ang diagnosis, madalas ang nakikita lamang nila ay ang kondisyon. Pero paglipas ng panahon, mas nakikilala nila ang kanilang anak, ang kanilang ugali, ang kanyang hilig, ang kanyang kakaibang talento. May isang ama na nagbahagi ng kanyang kwento sa isang parenting seminar. Ang anak niyang may autism ay hindi nagsasalita ng maliit pa, pero napansin niyang gustong-gusto ng bata ang Lego. Sa edad na 7 taon, kaya nitong gumawa ng napakakomplikadong Lego structure. Doon niya napagtanto na ang anak niya ay may napakalakas na visual intelligence. Ayon sa research sa neuroscience, maraming batang may autism ang may lakas sa pattern recognition at visual processing. Kaya mahalagang tandaan
ng mga magulang, ang batang ay hindi lamang diagnosis. Siya ay isang tao na may sariling potensyal at kakayahan. At sa mata ng Diyos, ang bawat bata ay mahalaga. Sabi sa Psalms 139:14, ikaw ay kahanga-hanga ang pagkakagawa. Kapag iniisip natin ang talatang ito, papaalala tayo na ang bawat buhay ay may layunin sa plano ng Diyos. Sa pagpapalaki ng isang espesyal na bata, may mga tagumpay na maaring maliit sa mata ng ibang tao, pero napakalaki sa puso ng magulang. Like isang batang unang mag-word niya na mama pagkatapos ng 2 taon na therapy. Isang batang unang nakapagbihis ng mag-isa. Isang batang unang nakikipaglaro sa ibang bata. Sa psychology, ang pagdiriwang ng small milestones ay napakahalaga. Tinatawag ito ng mga expert na positive reinforcement for parents and child. Kapag kinikilala natin ang maliit na progreso, lumalakas ang loob ng bata at magulang. Isang practical na tip na ginagamit ng maraming therapist ay ang progress journal. Dito isinusulat ang mga maliliit na tagumpay ng iyong anak. Sa mga araw na pakiramdam mo ay pagod ka na, maaari mong balikan ang journey mo sa libro o sa note na iyon at makita kung gaano kalayo na ang narating nyo. Minsan ang biyaya ng Diyos ay hindi dumarating sa malaking milagro. Minsan dumarating ito sa mga simpleng paraan. Isang guro na biglang tumulong sa anak, isang therapist na tunay na nagmamarsakit, o isang kapitbahay na nag-alok ng tulong. Dito sa Pilipinas, napakalakas ng bayanihan spirit. At maraming pamilya ang nasasabing ang komunidad ang naging paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang biyaya. Romans 8:28 says, ang lahat ng bagay ay nagkakaisa para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos. Hindi ibig sabihin na lahat ng pangyayari ay madali, pero ibig sabihin, kayang gamitin ng Diyos kahit ang mahirap na karanasan upang magdala ng kabutihan sa ating buhay. Mula why me patungo sa what now? Sa paglipas ng panahon, maraming magulang ang napapansin na nagbabago ang kanilang pananaw. Hindi na why me, kundi what now? Ano ang susunod kong gagawin para sa anak ko? Paano ko siya matutulungan? Ito ang tinatawag ng mga psychologist na acceptance stage. Hindi ibig sabihin na wala ng lungkot, pero ibig sabihin, handa na ang puso na yakapin ang journey. At dito napapalala ang pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11. Sapagkat alam ko ang maplano ko para sa iyo, mga planong magbibigay ng pag-asa at kinabukasan. Ang talatang ito ay paalala na kahit hindi natin nakikita ang buong larawan ng buhay, nakikita ito ng Diyos. At bawat hakbang ng magulang na nagmamahal sa kanyang anak ay may kahulugan sa kanyang plano. Kaya kung ikaw ay isang magulang na nasa simula pa lamang ng journey na ito, gusto kong sabihin sa iyo, normal ang matakot, normal ang malungkot, normal ang magtanong. Pero tandaan mo ito, hindi mo lalakbayin ang journey na ito na mag-isa. May mga taong tutulong sa iyo, may mga sandaling nagbibigay sa iyo ng pag-asa. At higit sa lahat, may Diyos na naglalakad kasama mo sa hakbang. Sa susunod na bahagi nating programa, pag-uusapan natin kung paano mamuhay sa journey na ito ng may layunin, lakas at pananampalataya. Dahil habang nagpapatuloy ang paglalakbay, maraming magulang ang natutuklasan na kahit mahirap ang landas, ito ay puno rin ng biyaya, pagmamahal at pagbabago ng puso. At doon natin nauunawaan ang kahulugan ng ating topic ngayong umaga na Grace for the Journey.
Mag-break tayo sandali at ipapagpatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya.
Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan natin Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanya namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para sa acknowledge ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa ating mga masusugid at faithful listeners. At sa iyo na first timer, you're very much welcome. Greetings ating mga online viewers. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, magandang umaga sa iyo at sa iba pang nating mga tagapakinig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Welcome to Family Matters. Good morning, everyone. Sa unang bahagi nating programa, pinag-usapan natin ang simula ng journey ng maraming magulang na may anak na may espesyal na pangangailangan. Napag-usapan natin ang mga unang emosyon, ang gulat, ang lungkot at ang tanong na madalas lumalabas sa puso ng magulang. Why me? Ngunit sa paglipas ng panahon, maraming magulang ang natutuklasan na ang tanong na iyon ay unti-unting nagbabago. Mula why me, nagiging Lord, ano ang nais mong gawin ko ngayon? At doon nagsisimula ang mas malalim na bahagi ng journey, ang paglalakad sa landas na ito na may pananampalataya, pag-asa at layunin. Sa ikalawang bahagi ng ating programa, pag-usapan natin kung paano patuloy na mabuhay ang isang magulang sa journey na ito. Hindi lamang bilang isang responsibilidad, kundi bilang isang misyon na may biyaya ng Diyos. Sa simula ng journey, madalas ang nakikita lamang na magulang ay ang mga hamon, therapy sessions, doctor appointments, mga gastos sa therapy at edukasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, maraming magulang ang nagsasabi na nagsisimula silang makita ng mga biyaya na hindi nila inaasahan. May isang ina na nagbahagi ng kanyang kwento sa isang parenting support group. Ang anak niyang may Down syndrome ay napakalambing at palangiti. Sabi niya, dati iniisip ko kung bakit nangyari ito sa amin. Pero habang lumalaki ang anak ko, napapaisip ko na parang siya ang natuturo sa amin kung paano maging mas mapagmahal. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na post-traumatic growth. Ito ay ang ideya na pagkatapos ng isang mahirap na karanasan, may mga tao na nakakaranas ng paglago ng kanilang pananaw sa buhay. Mas nagiging mapagpasalamat, mas nagiging maunawain sa ibang tao, mas nagiging malapit sa pamilya. Pero sabi nga nila, you cannot understand how sweetness tastes like if you don't know what bitterness is all about. Sa papalaki ng isang espesyal na bata, maraming magulang ang nagsasabing natutunan nila ang mga bagay na hindi nila matutunan sa ibang paraan. Mas nagiging mahinahon sila, mas nagiging maunawain sila sa mga taong may pinagdadaanan. Mas natutunan nilang pahalagahan ang maliliit na bagay. At dito natin naalala isang mahalagang talata sa Romans 5:3-4. Ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng matibay na pagkatao. At ang matibay na pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ang ibig sabihin nito ay hindi sinasabi ng Biblia na ang paghihirap ay madali. Pero sinasabi nito na sa pamamagitan ng paghihirap, may mga katangiang nabubuo sa ating puso.
At ang mga katangian iyon ay nagdadala sa atin sa pag-asa. Isa sa mga hindi inaasang epekto ng journey na ito ay ang pagbabago ng mismong magulang. May isang ama mula sa isang lugar na nagbahagi ng kanyang kwento sa isang awareness event tungkol sa autism. Sinabi niya na bago ipinanganak ang kanyang anak, napaka-busy niya sa trabaho. Madalas siyang umuwi ng gabi, ngunit lahat ng oras niya sa pamilya, kaunti na lang. Ngunit nang malaman nilang nasa autism spectrum ang kanilang anak, napilitan siyang baguhin ang kanyang lifestyle. Kailangan niyang samahan ang bata sa therapy. Kailangan niyang matutong maglaro at makipag-communicate sa ibang paraan. Sa proseso, napansin niya na mas naging malapit siya sa anak. At sinabi niya, kung hindi siguro dahil sa anak ko, hindi ko matutunan kung paano maging present bilang ama. Ayon sa family psychology research, ang pagpapalaki ng batang may espesyal na pangailangan ay maaring magdulot ng stress. Ngunit, maaari rin itong magpalakas ng family bonds kapag tama ang suporta at pananaw. Isa sa mga praktikal na paraan upang mapanatiling matatag ang pamilya ay ang regular family time. Hindi kailangan magastos. Maraming pwedeng gawin. Maaring simpleng sabay na pagkain, simpleng paglalakad sa park, simpleng pag-uusap bago matulog. Ang mahalaga ay ang koneksyon. Dito natin naalala ang paalala sa Ephesians 6:4. Sinasabi dito na ang mga magulang ay may mahalagang papel sa paghubog at kanilang mga anak sa pagmamahal at gabay. Kung tutuusin, may mga halimbawang real life na situations na alam mo yun, kahit lahat na binigay mo sa anak mo ng mga material, isa sa mga hindi mapapantayan yung family time o yung tipong you just try to understand them. Kaya hindi kailangan magastos. Hindi kailangan magagarbong mga bigay. Ang kailangan lang ay family time, which is hindi naman nabibili ng pera. Ang papalaki ng isang espesyal na bata ay maaaring ibang landas kaysa sa inaasahan. Ngunit nananatiling mahalaga ang papel ng magulang sa paghubog ng kanyang buhay. Sa Pilipinas, dito sa atin, isa sa pinakamagandang aspeto ng kultura natin ay ang bayanihan. Kapag may mga nangangailangan ng tulong, madalas may mga taong handang tumulong. Para sa mga magulang na may espesyal na anak, napakahalaga ng support system. Ayon sa research sa mental health, ang pagkakaroon ng support network ay nakakatulong upang mabawasan ang stress at burnout. Ang support system ay maaaring manggaling sa iba't ibang lugar: pamilya, kaibigan, mga guro, therapist. Sa maraming lungsod sa Pilipinas, may mga parenting support groups para sa autism at ibang developmental conditions. Dito nagkakaroon ng pagkakataon ang mga magulang na magbahagi ng karanasan, magtanong at makaramdam na hindi sila nag-iisa. At kung iisipin natin, madalas ginagamit ng Diyos ang iba't ibang tao upang ipakita ang kanyang tulong. Mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa, sapagkat kapag ang isa ay nadapa, matutulungan siya ng kanyang kasama na bumangon. Ecclesiastes 4:9-10. Ang talatang ito ay paalala na hindi natin kailangan dalhin mag-isa ang mga pasanin ng buhay. May mga taong ibinigay ang Diyos upang samahan tayo kapag may mga mahihirap na araw. Kahit gaano kalaki ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, may mga araw na mahirap. May mga araw na pagod ka na, may mga araw na parang walang progress, may mga araw na nag-aalala ka sa hinaharap. Ito ay tinatawag na career fatigue. Ito ay normal sa mga taong nagbibigay na matagal at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Kaya napakahalaga ng self-care para sa magulang. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay paraan upang
manatili malakas ang katawan at isipan. Paano? Maglaan ng oras para sa pahinga, makipag-usap sa kaibigan o kapamilya, magkaroon ng sandali na katahimikan at panalangin. Dito, napakahalaga ng paalala ng Diyos sa atin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Napakalalim ng paanyayang ito. Hindi sinasabi ng Diyos na wala ka ng luxury para mapagod sa buhay. Pero sinasabi niya na kapag napagod tayo, maaari tayong lumapit sa Kanya upang makahanap ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. Sa praktikal na paraan, maraming pwedeng gawin. Sa pamamagitan ng simpleng panalangin sa araw-araw, pagtingin sa hinaharap ng pag-asa. Isa sa pinakamalaking tanong ng mga magulang ay ang hinaharap ng kanilang anak. Ano ang mangyayari kapag siya ay tumanda? Makakapagtrabaho kaya siya? Magiging independent kaya siya? Ang katotohanan ay bawat bata ay may kanya-kanyang landas. May mga batang may espesyal na pangailangan na tututong magtrabaho. May nagiging artist, musicians o advocates. May mga nagiging inspirasyon sa kanilang komunidad. Ang mahalaga ay hindi ikumpara ang anak sa ibang bata. Ang mahalaga ay tulungan siyang maabot ang pinakamataas na potensyal niya. Sa education at therapy, tinatawag itong individualized development. Ibig sabihin, bawat bata ay may sariling bilis ng pagkatuto at pag-unlad. At dito natin muling maalala na sabi ng Diyos na sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you a hope and a future. Paalala na kahit hindi natin alam ang buong hinaharap, may Diyos na nakakakita ng buong larawan. Kaya praktikal na paraan para mas magiging magaan nating buhay is really to accept the reality of life. And whenever we are faced with circumstances, mga behavior sa ating anak, always balikan talaga natin ang prinsipyo. Every behavior is a kind of communication. Lahat po tayo may challenging behaviors. Hindi lang bata, hindi lang may autism, lahat. Kapag ikaw ay pagod na pagod, stress sa trabaho, gutom, may problema sa pamilya, papansinin mo talagang iiksi talagang iyong pasensya. Mas mabilis kang mainis, mas malakas ang boses, mas tahimik ka o gusto mo ng mapag-isa. Kaya po, yan po ang challenging behavior ng isang tao. Ngayon isipin natin, isang bata, lalo na ang batang hindi pa marunong paliwanag ng nararamdaman niya. Kaya every behavior is a form of communication. May it be bad or good. Sa psychology at developmental science, may napakalagang prinsipyo. Ang kilos ay paraan ng pagkikipag-usap. Hindi ibig sabihin kapag ang bata ay umiiyak, nagwawala, nagtatapon ng gamit, tumatakbo palayo, biglang tumatahimik. May gusto siyang sabihin, hindi lang niya alam paano. Para sa batang may autism, mas totoo ito hindi dahil sa pasaway sila, kundi dahil iba ang paraan ng pag-intindi nila sa mundo. Ang nangyayari sa isip ng batang may autism, based sa research, nakakaranas sila ng hirap sa pag-intindi sa social rules. Ang mga bagay na automatic sa atin tulad ng mga concept na huwag kang magsalita abang nagsasalita, makinig ka, please wait, yan, hindi automatic sa kanila yan. Isa pang tip, maraming batang may autism ang hindi nila alam na mali. Alam nilang hindi sila komportable pero hindi nila alam ang tamang salita para sabihin at interpret ito. Next, always be consistent sa iyong mga routines. Kapag biglang nagbago ito para sa kanila, parang gumuguho ang mundo.
Next, kapag galit ka na, baka hindi pa rin nila alam. Kapag sarcastic ka, baka isipin nilang seryoso ka, kaya minsan napapagalitan mo na sila. Kapag nagsasama lahat ng ito, ang resulta ay sobrang stress, sobrang pagod, sobrang takot. At kapag ang bata ay overwhelmed, hindi sila makapagsalita, walang sapat na coping skills. Kaya, dito natin nakikita yung mga tantrums, mga meltdowns. Hindi ito simpleng magpapansin, sinyalis ito na nahihirapan na ang bata. Sa maraming scientific studies, malinaw na anxiety ang isa sa pangunahing dahilan ng challenging behaviors ng batang may special need. Kaya ang anxiety, yan lumalabas ang tantrums, aggressions, pagiging tahimik o paglayo, sakit ng ulo, pauli-ulit na kilos, minsan pananakit sa sarili. Karaniwan na pinanggagalingan ng anxiety ay biglang bisita sa bahay, maingay na classroom, o sudden change ng routine. Kaya, mahalagang tanong, ano ang pinanggagalingan ng behavior na ito? Kaya balikan natin, self-care po is not a luho, it's parenting tool. Kapag nakita ng bata na ang magulang ay nagtatantrum, simulan niya muna bago magsalita. Sabihin, sandali lang, kailangan ko munang kumalma. Umupo muna kapag naiirita. Natututo rin siyang mag-regulate ng emotions niya. Eventually. Hindi kailangan maging perfect. Mas mahalaga na makita ng bata na marunong kang umamin ng mali. Marunong kang humingi ng tawad. Marunong kang umalma. That moment teaches more than 10 lectures. Kaya, to be able to create that good environment sa bahay, create a management plan at home. Ang effective behavior management ay hindi sigawan, hindi pananakot at hindi parusa. Ito ay tungkol sa paggawa ng kapaligiran kung saan mas madali para sa bata na gumawa ng tama. Sabihin kung ano ang gusto mong gawin nila, hindi lang kung ano ang bawal. Hindi puro no. Ang bata, lalo na ang maliit pa, ay literal mag-isip. Kailangan niya marinig kung ano ang gagawin, hindi lang ang iiwasan. Mas kalmado ang bata kapag alam niya ang susunod na mangyayari. Mas lumalakas ang behavior pag napapansin at napupuri. So always use positive reinforcement. Kapag mali ang ginagawa, hindi agad parusa, ituro muli ang tamang paraan. Kaya ang tunay na consistency ay pare-pareho dapat ang response. Yan ang tunay na susi. Empathy. Inuunawa ang pinanggagalingan ng behavior at connection first, correction second. So ang tanong, saan ba pumapasok ang Panginoon sa buhay natin? Always remember that you cannot give what you don't have. Hindi ka pwede magmahal ang anak mo kung wala ka naman talagang pagmamahal dyan sa puso. At paano ka magkakaroon ng pagmamahal sa puso mo ay kung malapit ka sa Diyos o nakadikit ka lang sa Diyos. Dahil God is the source of everything. We cannot love if at the first place hindi naman talaga tayo minahal ng Diyos. We cannot give love kung wala tayong na-receive na love mula sa Diyos.
Kaya bago po tayo tuluyang magtapos, balikan natin sandali ang mas mahalagang mensahe ng ating programa na Grace for the Journey. Sa unang bahagi, pinag-usapan natin ang simula na journey ng maraming magulang na may espesyal na anak. Ang mga sandaling puno ng tanong, takot at pagkakalito, lalo na ang tanong na madalas lumalabas sa puso ng isang magulang, yung bakit ako? Ngunit napag-usapan din natin na ang damdaming iyon ay normal. At sa gitna ng mga tanong at luha, nariyan ang pangako ng Diyos na siya ay malapit sa mga pusong nasasaktan tulad ng pagpapaala sa atin sa Psalms 34:18. Unti-unti ring natutunan ng mga magulang na makita ang kanilang anak hindi lamang sa pamagitan ng diagnosis kundi bilang isang taong may sariling kakayahan, personalidad at layunin sa buhay. Sa ikalawang bahagi, pinag-usapan natin kung paano mamuhay sa journey ng ito ng pananampalataya at pag-asa. Nakita natin na kahit mahirap ang landas, mga biyayang natuklasan sa paglalakbay, mga maliliit na tagumpay. Mas malalim na pagmamahal sa pamilya at mga taong pinadala ng Diyos upang tayo ay tulungan. Napag-usapan din natin na mahalaga ang suporta ng komunidad, ang pag-aalaga sa sarili bilang magulang. Pinag-usapan din natin mga tips para maiwas sa mga tantrums and meltdowns at ang pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa ating mga anak. Always remember, kung ikaw nga ay na-providean ni Lord ng opportunities para mag-work, para mag-earn, kasi mahal ka niya, di ba? Ganon din sa ating mga anak. Kaya, let's hope and be confident na kahit wala na tayo, they will still be grow well because God also loves our children. Let us not be God in their lives because there is a heavenly God who loves and cares for them. At sa lahat ng ito, mananatili ang pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11 na may plano siya para sa atin at sa ating mga anak. Mga planong magbibigay ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya kung ikaw ay isang magulang na naglalakbay sa ganitong landas, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang iyong pamilya, ang iyong komunidad, at sa higit sa lahat, kasama mo ang Diyos. At sa bawat takbang na journey na ito, may biyaya siyang ibinibigay araw-araw dahil tunay nga ang ating tema, Grace for the Journey. Kung ikaw ay isang magulang na naglalakbay sa landas na ito, nais kong iwan sa iyo ang isang paalala. Ang pagpapalaki ng isang espesyal na bata ay hindi madaling journey. May mga araw na pagod, may mga araw na pag-aalala, ngunit mayroon din mga araw na napakalalim ng pagmamahal, kagalakan at pagtuklas. Sa paglipas ng panahon, maraming magulang ang nasasabing ang kanilang anak ay hindi lamang isang responsibilidad. Ang kanilang anak ay naging guro. Isang guro ng pasensya, isang guro ng pagmamahal, isang guro ng pananampalataya. At doon natin mas naunawaan ang kahulugan ng ating tema, Grace for the Journey. Dahil sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, may biyaya ng Diyos na gumagabay, nagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa. With that, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, malapit po kami sa iyo ngayon na may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Ikaw ang Diyos na nakakita ng aming mga puso, ng aming mga kagalakan at ng aming mga pinagdadaanan. Panginoon, una sa lahat, kami ay nagpapasalamat.
nagpapasalamat ka sa buhay, lalo na sa buhay ng bawat bata na iyong pinagkaloob sa mundong ito. Salamat sa bawat anak, sa bawat pamilya, at sa bawat magulang na patuloy na nagmamahal at nagsasakripisyo araw-araw. This morning, Panginoon, nais naming ipanalangin ang mga magulang na may anak na special need. Ikaw ang nakakita sa kanilang pagod, ikaw ang nakakita sa kanilang mga luha na minsan ay hindi nakikita ng iba. Ikaw ang nakakita ng yung mga nights o gabi nila na nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang anak. Lord, sabi nga ninyo sa word ninyo na to come to you when we are heavily burdened. Kaya ngayon, inilapit namin sa iyo ang bawat magulang na pagod na. Ang bawat ina na halos hindi na natutulog sa pag-alaga ng anak. Ang bawat ama na nagtatrabaho ng gusto upang mabigay ang therapy, gamot at pangailangan ng kanilang anak. Kaya Lord, bigyan mo po sila ng lakas, palakasin mo po ang kanilang puso. At ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa journey na ito. Ama, pinalangan din namin ang mga magulang na maaring ngayon pa lamang nakakatanggap ng mga diagnosis. They are first-time parents. First-time parents of a child with special need. Marahil, at his face, they are nalilito, natatakot at puno ng tanong. Kaya Lord, yakapin mo sila ng iyong kapayapaan. Tulungan mo silang makita na ang kanilang anak ay hindi isang pagkakamali, kundi isang buhay na mahalaga sa iyong plano. Tulungan mo silang makita ang kagandahan at potensyal ng kanilang anak at gaya ng sinasabi niyo always sa amin na ipalala mo sa kanila ang bawat buhay ay kahanga-hanga ang pagkakagawa. Panginoon, ipinalang din namin ang lahat ng bata may special needs. As much as we love them, I know, Lord, that you love them more. Pagpalain mo sila ng kalusugan, lakas at kagalakan. If merong anak dyan ngayon na may sakit, Lord, I pray that you will heal him, heal her, make every cell in their body, Lord, well and whole. Tulungan mo silang lumago ayon sa iyong layunin. Gabayan mo ang kanilang mga therapist, guro at mga taong tumutulong sa kanilang pag-unlad. Lord, ipinalagay namin ang mga pamilya, yung mga kapatid, lola at lolo, extension, at mga kamag-anak na kasama sa journey na ito. Bigyan mo sila ng pasensya, pag-unawa at pagmamahal. Tulungan mo silang maging suporta at lakas para sa isa. Panginoon, ipinalangin din namin ang aming community at aming bansa to be more inclusive and kinder. Tulungin mo aming lipunan na maging mas maunawain at mas bukas sa mga tao may special na pangailangan. Bigyan mo ng karunungan ang mga guro, mga doktor at mga leader ng aming bansa upang makagawa ng mga programa makakatulong sa pamilya na nangailangan ng suporta. Tulungan mo, Lord, na magkaroon ng pusong may malasakit at pagtanggap. Paalala mo sa amin ang iyong pangako na wag matakot sapagkat nandyan ka para sa amin. Kaya sa bawat araw na paglalakbay, tulungan mo kami magtiwala na ikaw ay kasama namin. Sa mga araw na pagod, ikaw ang aming strength. Sa araw ng lungkot, maging aliw ka sa amin, Lord. Sa mga araw na tagumpay, maging pasalamat ka namin. At tulungan mo kaming makita ang iyong biyaya sa bawat hakbang na aming journey. We cannot do anything without you, Lord. Panginoon, ipagkitiwala namin sa iyo ang bawat magulang, bawat bata at bawat pamilya na nakikinig sa programang ito ngayon. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming palakasin, at patuloy mo kaming paalalahanan na sa bawat hakbang ng buhay, mabiyaya ka na inilaan para sa aming paglalakbay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sadyang kay bilis pa na oras at ito pa muna magtatapos
ang ating kwentuhan ngayong umaga. Maraming salamat po sa iyong oras, pagkikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat sa aming masisipag na technicians, Romel Paulino at Rolando Alfonso na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan po namin kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay marinig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli po, ako si Ibs Ismael, nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan ng pag-unawa at hinaharap ng may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino.